When you get married, alam naman natin na may tungkulin ka bilang asawa. Pareho kayong ninumpa sa harap ng simbahan. Masaya kapag kinasal ka sa lalaking mahal mo, di ba? Akala ko din nung una masaya ako. Masaya akong makasal sa lalaking mahal ko. Sa lalaking nagbigay saya sa puso ko. At sa lalaking walang ginawa, kundi mahalin ako. Pero sa una lang pala masaya. Hindi ko inaasahan mag-iiba ang ihip ng hangin at lahat ng saya ay mapapalitan ng sakit. Where are you going again? Tanong ko dito. It's none of your business, Anika. It is Adam. I'm your wife. Kaya may karapatan ako magtanong. Napaigik naman ako nang hawakan ako nito sa braso. No, you're not my wife. At hindi kita ituturing ng asawa ko. Kaya wala kang karapatan sa akin. Kaya wag ka umasta na parang asawa kita. Kasi you're not. Sambit nito. Saka ako tinalikuran. Hindi ko alam. Bigla na lamang naglandas ang luha ko. Then, why did you accept this marriage? Napalingon naman ito sa akin. You know the answer, Anika. And I don't have a choice. Sabi nito. Saka ako tinalikuran. I'm sure. Pupunta na naman iyon sa babae niya. Sa totoo niyang mahal. Saan ba naman ako lulugar? Kung ang taong mahal ko ay may mahal ng iba at napilitan lamang sa akin. Natatawa kong bulong. Hanggang kailan ko kakayatin ito? Hanggang kailan ako magtitiis? Masayang kumakain si Anika sa harap ng magulang ng asawa nito na si Adam. Pilit man, pero hindi na iyon pinapahalata. Are you okay, Iha? You look tired and stressed. Pinababayaan mo ba ang asawa mo, Adam? Bumaling ito kay Adam. Nanatili lamang akong kumakain. Nagulat pa ako nang hawakan ni Adam ang kamay ko at sa ilalim ay pinisil iyon. Napapangwi ako dahil sa sakit pero hindi ko iyon pinahalata. Of course not, Mom. I love my wife. Ani Adam. Saka humalik sa pisngi ko. Alam ko, pakitang tao lamang niya iyon. Mabuti naman kung ganoon. Siya nga pala. Kailan niyo ba balak bigyan kami ng apo? Halos mabulunan ako sa sinabi nito. Are you okay, Han? Binigyan naman ako ni Adam ng tubig. Nakita ko na pinandilatan ako nito. Kaya agad kong kinuha at uminom. I'm sorry. Nabigla ko yata ikaw, Iha. It's been 3 months. Simula nang ikasal kayo. Wala ba kayong balak magkaroon ng anak? Meron naman, Ma'am. But me and my wife need to talk about it first. Dapat nasa plano ninyo iyan dahil mag-asawa na kayo. I know, Ma'am. Don't worry. Bibigyan namin kayo ng apo. Di ba, Han? Bumaling naman sa akin si Adam. Saka pinisilang kamay ko. Opo. Nasasaktan ako sa pagpisil ni Adam sa kamay ko. Kanina ko pa ito napapansin, Iha. What happened to your neck? Napalingon naman ako dito. Wala po ito, Ma'am. Nalaglag po kasi ako sa pool kahapon. Are you sure? Masyadong pagapa iyan. Tumama po kasi sa may tiles ng leeg ko. Napacheck niyo na ba yan? Yes, Ma'am. We already consult a doctor and no need to worry about it. Si Adam na ang sumagot. Kahit hindi naman niya ako dinala sa ospital. Nanatili lamang akong tahimik habang kumakain kami. Hanggang sa nagpaalam na ang parents ni Adam. Call me, Iha. Kapag nagka-problema o may kailangan ka, okay? Tumango na lamang ako dito. Yumakap pa sa akin si Mom at Dad bago sila umalis. Na makaalis sila, napaigik na naman ako nang hawakan ako ni Adam sa braso. Don't you dare tell them what happened between us. Nag-aapoy ang mata nito sa galit habang nakatingin sa akin. Wala naman ako sinasabi sa parents mo, Adam. Mas maganda na yung wala silang alam. Nasasaktan ako, Adam. Bitiwan mo ang braso ko. Masasaktan ka talaga kapag nagsumbong ka. Sabi nito, saka bigla na lamang akong binitawan. Kaya napatama ang katawan ko sa may lamesa. Ma'am Anika, okay lang po ba kayo? Ano Yaya Telma?
Isa sa mga nakakausap ko at close kong yaya sa bahay. Ayos lamang ako, Yaya Telma. Sanay na naman ako sa ganito. Ma'am, bakit niyo ba po kasi iwan si Sir? Kung ganito palagi niya kayong sinasaktan. Alam mo naman, na mahal ko si Adam, Yaya. Kaya hindi ko siya iiwan. At hindi ko siya susukuan. Hanggang kaya ko. Mananatili ako sa kanyang tabi. Hanggang mahalin din niya ako. Naaawa na po ako sa inyo, ma'am. Ang swerte sana ni Sir sa inyo. Dahil mabait kayong asawa. Kaso, masama ang kanyang ugali. Sanay na ako. Kasalanan ko din naman kasi, siguro hindi pa sapat sa kanya ang mga ginagawa ko bilang asawa. Kaya kailangan kong ayusin ang trabaho ko bilang kanyang wife. Anika, come here! Sigaw ni Adam mula sa second floor ng bahay. Halos umeko iyon sa buong bahay. Puntahan ko lang po si Adam, Yaya. Pakatatag kayo, ma'am. Tumango ako. Sa kadahan-dahang umakyat ako sa hagdan. Kahit masakit pa ang aking baywang. Dahil sa pagkakatama ko sa lamesa. Aalis ako ng 3 araw sa New York para sa business meeting ko. Kaya dito ka lang sa bahay. Huwag mong susubukang lumabas. Pwede ba ako sumama sa'yo? Wala naman akong kasama dito. Kung iiwan mo lang ako. Malaki ka na, Anika. Kaya mo na ang sarili mo. At saka, kasama mo ang mga kasambahay dito. Pero Adam, aalis na ako. At huwag mo akong tatawagan o itetext man lang. May istorbo mo ang trabaho ko. Sabi nito, saka ako nilampasan. May dala na itong maleta. Napaupo naman ako sa kama. Mag-isa na naman ako. Wala na naman ako magagawa sa bahay na to, kundi ang manood, mag-garden, at magbasa ng mga libro. Narinig ko ang pag-alis ng kotse ni Adam. Hindi mo lang niya ako hinalikan. Wala nga pala akong karapatang humiling. Kahit asawa niya ako. Asawa ko siya. Pero hindi naman niya ako tinuturing na asawa. Kasi, napilitan lamang naman siyang pakasalan ako. Natigilan naman ako ng tumunog ang cellphone ko. At napangiti ako na makita ang caller. Si Mami. Hello, Anika. Kumusta ka na, anak? Kailan mo ba balak dumalo dito? Mami, anas ko. Bakit kaya di ako pumunta doon ngayon? Total, ay wala naman si Adam. Huwag mong subukan na lumabas. Huwag mong subukan na lumabas. Nagpaulit-ulit naman sa aking pandinig ang sinabi na iyon ni Adam. Sige, ma'am. Pupunta ako dyan ngayon. Narinig ko naman ang tuwa sa kabilang linya. Okay, anak. May papakilala kami sa'yo. I'm sure, matutuwa ka. Bye, anak. Iimik pa sana ako na mawala ang linya. Hindi naman siguro magagalit sa akin si Adam kapag pumunta ako sa parents ko. Nagsuot lamang ako ng white dress na puro bulaklak, saka naka-shoulder bag. Bago ako lumabas ng kwarto, nilungon ko muna ang picture namin ni Adam nung kasal namin. Nagpaalam ako kay Yaya Telma na pupunta sa bahay ng parents ko. Kaya nagpahatid ako kay Manong, isa sa mga katiwala ni Adam. Dito na po tayo, Ma'am Anika. Bumaba na ako ng kotse. Thank you, Mang Teo. I-text ko na lang po kayo mamaya kapag magpapasundo na ako sa inyo. Tumango naman ito. Pumasok naman ako sa gate. Ma'am Anika, kayo po pala. Pasok po. Tumango naman ako. Saka pumasok sa loob. Anika, anak. Bosa sa iyo ni Daddy at Mami ko. Kaagad na lang ako sinalubong ng yakap. Ate, Ana Elizabeth, saka ako niyakap. Kumusta ka na? Baka may boyfriend ka na, ha? Naku, ate, wala no. At saka nag-aaral pa ako. Mag-aral ka lang mabuti. At saka kapag magmamahal ka, siguraduhin mo, mahal ka at mahal mo. Okay? Makahulugan kong sambit. Alam ko yan, ate. Buti ikaw, ate. Kasal ka sa lalaking mahal mo. Na hindi ako mahal. Dugtong ng isipan ko. Ay hala, pumasok na tayo. At may bisita din tayo sa loob. Hinawakan naman ako ni Mami sa kamay. At saka kami sabay na pumasok sa loob. Hindi pa rin nagbabago ang bahay. Ganun pa rin. Malinis at maganda pa rin. Mukhang bago lagi kahit ilang taon na ito.
Nandito pa rin ang picture ko ng bata pa ako. Nakakatuwa. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang. Maliit pa ako. Ngayon, may asawa na ako. 27 na ako na makasal kami ni Adam. Habang sa 30. Welcome, Anika. Napalungon ako sa nagsalita. At halos lumawa ang aking mata na makilala ko kung sino iyon. Ashton, gosh, ikaw ba yan? Parang kailan lang. Bata pa tayo. Ngayon, ang gwapo mo. Di makapaniwalang sambit ko. Tumawa lamang ito. Binubola mo ba ako? Ikaw nga, mas lalo kang gumanda. Kinasal ka lang. Sus, ikaw, kailan ka ikakasal? Next year na. By the way, kumusta na nga pala si Adam? Di mo ba siya kasama? Magkababata kami ni Ashton. Ako si Adam at si Miranda, ang babaeng mahal ni Adam. Next year na ang kasal mo. Bakit di ko pa rin kilala kung sino ang babae mo? Ha? Si Miranda. Ikakasal na kami next year. Natigilan naman ako sa kanyang sinabi. Miranda, yung kaibigan natin. Masayang tumango ito. Bakit parang bigla ako nasaktan para kay Ashton? Ikakasal na pala sila ni Miranda. Bakit lumalapit si Miranda sa asawa ko? Or si Adam talaga ang lumalapit kay Miranda? Alam ko simula bata pa, si Miranda na ang crush. At mahal ni Adam. Di ko alam na ganun din si Ashton. At ikakasal pala ang dalawa. Hindi ba nito alam ang nangyayari? At sigurado ako, kapag nalaman nito ang lahat, ay masasaktan ito. Kahit masakit sa akin, ng lalaking mahal ko ay hindi ako mahal. Earth with me, Anika. Ang lalim ng iniisip mo. Wala lang. Di ko lang akalain na kayo din pala ni Miranda ang ikakasal sa huli. Bakit di mo kasama si Miranda? Nasa New York siya eh. May business meeting daw, na-attendan. Bigla na lamang ako nakaramdam ng kirot sa isipin kung baka magkasama ang dalawa sa New York. Hey, why are you crying? Agad kong pinunasan ang luha ko. Saka ngumiti dito. Napubing ako, ano ba yan? Halika, kumain na lamang tayo doon sa loob. Maigit ang isipan mong dumalo dito. Naisip ko kasi na wala akong gagawin sa bahay. Kaya dumayo ako dito. At saka gusto ko din makita si tita. Buti na lang. At naisipan mo din dumayo dito. Wala si Adam sa bahay eh. May business matters din. 3 days siya mawawala. Kaya mag-isa lang ako sa bahay. Pansin ko, masaya ka kay Adam. Siyempre, sino ba naman ang hindi? Matagal naman ng crush iyon. Ano yan ha? Usisa ni Daddy. Totoo naman tito. Matagal ang gusto ni Anika, si Adam, kahit bata pa kami. Ashton, tumigil ka na nga. Nagtawanan pa sina Daddy at Mami. Sumama pa si Ellie. Pikon ka talaga, Anika. Wait, what happened to your neck? Nahalata pa rin nila ito, kahit nilagyan ko na ng concealer. Nadulas po kasi ako sa pool sa bahay. Biglang tumama yung leeg ko sa tiles ng pool. Don't worry, dinala kaagad ako ni Adam sa hospital. Next time anak, mag-iingat ka, okay? Tumango na lamang ako. Buti naman, at di na sila masyado nag-usisa. Lumipas ang oras, tanging kwentuhan lamang ang ginawa namin. At kahit paano, nag-enjoy ako. Ma'am, Dad, I need to go home na po. Pagpapaalam ko sa kanila. At ang sa labas na din si Mang Teo. Mag-iingat ka, Anika. Ikaw, Ashton. Uuwi ka na din ba? Yes, tita. May gagawin pa po ako sa bahay eh. Kasi mag-iingat kayo. Niyakap ko naman sila Mami at Daddy, pati si Ellie, bago ako lumabas sa bahay. Ingat, Ashton. Tumango ito. Saka yumakap sa akin. Sanay na ako na ginaganito ako ni Ashton, kahit nung bata pa lang kami. Sumakay na ako sa loob ng kotse. Ma'am Anika, tumawag po kanina si Sir Adam, at galit po ito nang malaman na umalis kayo. Don't worry. Ako na lamang po magpapaliwanag sa kanya mamaya. Tumango naman ito. Napabuntong hininga naman ako.
at di mawala sa isipan ko na magkasama sina Miranda at Adam sa New York. Di ko maiwasang hindi maluha dahil doon. Kailan mo ba ako mamahalin, Adam? Tanging tanong sa aking isipan. Hanggang sa makarating kami sa bahay. Ma'am, galit na galit po si Sir Adam nang malamang umalis kayo. Ako nang bahala magpaliwanag sa kanya pag uwi niya. Ma'am, baka sakta na naman po niya kayo. Don't worry, Yaya Talma. Ako nang bahala doon. Pumasok ako sa loob at nagtungo sa kwarto namin ni Adam nang biglang tumunog ang cellphone ko. It was Adam. Where did you go? Sigaw nito. Kasi ang ikinalayo ko sa cellphone. Galit ito. Sa bahay ng parents ko. Wala namang masama, diba? Kung pumunta ako doon. Magulang ko naman iyon. Your fucking reason. You did not tell me where you were going. Ngayong alam mo na kung saan ako nanggaling. Okay na ba? Huwag ka na magalit. Subukan mo lang magsinungaling sa akin. Anika, matitikman mo ang galit ko. Sabi nito, saka pinatay ang tawag. Bumuntong hininga na naman ako. Kalma, Anika. Kaya mo yan. Konting tiis pa. Pagpapakalma ko sa sarili ko. Matatapos din ito. At mabalik si Adam sa dati.